sigurado na. Sigurado tuloy ang pag-file ng impeachment kay Sara sa February 2026. O yan sigurado na po yan. Bakit? Inanunsyo po mismo or sinabi mismo ni dating Congressman Teddy Casino, dati po yung congressman ng Bayan Muna, ng Bayan Bloc. Magpa-file sila ng bagong impeachment complaint sa February 2026. Bakit po bago? Yung dati kasing impeachment complaint na final noong February na inaprubahan na nakalusot sa Kamara noong February 5, 2026 at i-final kaagad sa Senate ay hindi pa po natatapos ng Korte Suprema, hindi pa nadidesisyonan kung tuloy o hindi. Alam naman natin ang nangyari doon sa impeachment complaint na yon. Nakalusot sa Kamara, sobra-sobra pa nga ang bilang na nakuha. Pagdating sa Senado, hindi kaagad inaksyonan ni Chis Escudero ng Senado. Hindi sinunod yung forthwith hanggang sa naglabas ang Korte Suprema ng desisyon na null and void daw yung impeachment na isinulong ng Kamara ng House of Representatives dahil na may mga na-violate daw na rules. Pero sinabi rin naman ng Korte Suprema na yung mga grounds sa impeachment, hindi yun pinakialaman ng Korte Suprema. Ang sinasabi lang ng Korte Suprema, yung rules. Kaya, kapag after 1 year, so ibig sabihin February 6, 2026, starting February 6, 2026, pwede na uling mag-file ng bagong impeachment complaint kay Sara. So, ibig sabihin, mga kabunyog, mga kababayan, yung impeachment complaint na final noong nitong February 2025, yung final nung February 5, ay actually hindi pa rin tapos yun kasi may motion for reconsideration doon sa Senado, sa Supreme Court. Kaya lang hindi pa ina-action, hindi pa nare-resolve ng Supreme Court. Kung pwede kasing resolution ng Supreme Court doon, i-affirm yung dati nilang desisyon na null and void yung impeachment, so wala na yon. O kaya, sasabihin ng Korte Suprema, tuloy ang impeachment na yon, nagkamali sila, nag-error yung na-commit nila. So kapag ganun ang nangyari, bago pa mag-February 2026, pwedeng matuloy na yung impeachment. Kung sabihin ng Korte Suprema na nagkamali sila sa desisyon nila, pagbigyan yung motion for reconsideration. So ibig sabihin, kapag ganun ang desisyon ng Korte Suprema, tatlo kasing senaryos, mga kabunyog, mga kababayan. Ang unang senaryo ay ang magdidesisyon ng Korte Suprema, halimbawa ngayong December, kaya January, magdesisyon ng Korte Suprema, sabihin ng Korte Suprema, ina-affirm nila yung desisyon nila na null and void yung Supreme Court na in-initiate noong February 5. So in that case, wala na yon. Pangalawa, pwede naman na ang maging desisyon, nagkamali doon sa desisyon ng Korte Suprema, rini-reverse nito ang nauna nitong desisyon. In that case, tutuloy na ang impeachment. Senado na kaagad yon. Sinabi naman ni Senate President Soto na once na i-reverse ng Korte Suprema yung naunang desisyon nito, yung naka-archive na impeachment, itutuloy na nila yon. So, kapag ang ruling ng Korte Suprema ay i-reverse yung decision at i-grant yung motion for reconsideration, tuloy na ang impeachment. Kasi madali na lang naman yung impeachment na yan dahil sinabi na ni Senate President Soto, naka-archive lang naman yan, madali lang nilang ibalik yan. Bubuhayin uli nila. Pero kung ang maging ruling ng Korte Suprema ay talagang i-affirm yung nauna nilang decision, ibig sabihin denied ang motion for reconsideration, wala na yung impeachment na yon na in-initiate noong February 5. Wala na yon. Pero pwedeng mag-initiate ng bagong impeachment complaint, pwedeng mag-file sa February 6, pataas. Pwede. At ito yung sinabi ng Bayan Muna ni dating Congressman Teddy Casino kasi sila yung isa sa mga
nag-file ng impeachment complaints na yan eh. 3 sila eh. Isa doon itong grupo ng Makabayan Black. So magpa-file uli sila, sabi nila, sa February 2026. So sigurado na. Sigurado nang magpa-file. Naka-ready naman yung mga dokumento, naka-ready naman yung mga ebidensya. Kasi pareho lang naman na ground yan. Parehong grounds lang yan. Ang main na ground yan, betrayal of public trust. Betrayal of public trust. So madali lang, hindi naman kaya lang ang magiging pagkakaiba lang ngayon, medyo susundin na yung proseso na in-outline ng Korte Suprema doon sa ruling na sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonin. At anong nakalagay doon? Medyo ano na, mahigpit na yung pagsunod sa procedure ng House of Representatives. Yun kasi yung mga bagong guidelines na binigay ni Senior Associate Justice Leonin dun sa kanyang ponensya. Sabi niya doon, hindi pwede yung mabilisan lang na na pagdidesisyon ng Kamara, ng House of Representatives. Kailangan pag-usapan talaga lahat ng miyembro ng Kongreso, mabigyan ng ground sa impeachment, yung mga ebidensyang naka-attached, kailangan malaman ng lahat ng miyembro ng Kongreso, yung mga ganun. Pero ang ang bayan muna, Makabayan Black naman, sa kanila, ano pa man yung requirements na yan, gagawin nila yan kasi gusto talaga nilang ma-impeach si Sara. So panibagong impeachment proceeding ito. Itong ipa-file sa February. Pwede rin kasing dumating na yung February, hindi pa rin nadidesisyonan ng Korte Suprema yung motion for reconsideration. Pwede rin yun. Kaya magpa-file na nga ng bago. Pero pwede rin na bago yun ay makapag-desisyon ng Korte Suprema bago ang February 2026. At ang pwedeng maging desisyon ng Korte Suprema, either na i-affirm yung naunang desisyon nito, i-deny yung motion for reconsideration, or i-grant yung motion for reconsideration. Kaya, anyway, alin man dyan sa dalawa, i-reverse man yung kapag dinina yung motion for reconsideration, talagang in-affirm yan na naunang desisyon, patay na yung impeachment complaint na in-initiate noong February 5. So magpa-file uli ng bago. Anyway, so yan pangakabonyog, basta't ang sigurado tayo, tuloy ang impeachment na ipa-file sa February 2026. Kung i-deny ang motion for reconsideration at hindi babalik na rin yung naunang desisyon ng Korte Suprema regarding dun sa impeachment na in-initiate noong February 5, 2025. Okay? So, sa mga nagtatanong, attorney, tuloy ba ang impeachment sa February? Yes. Yes. Sigurado. Kasi, hindi naman aatras yung Makabayan Black na yan. Hindi yan aatras. Ang sinabi nilang magpa-file yan. Hindi naman yan hawak ng mga politiko. May sarili silang desisyon. Ang tanong nga lang, pag nag-file ba sila ng impeachment complaint, suportahan pa kaya ito ng nakararaming kongresista? Kailangan pa rin kasi ng 1/3. Anyway, sa tingin naman natin, kaya yan. Kaya pang makuha yan, endorsement ng 1/3 ng mga kongresista. Susuportahan pa naman yan ng mga kongresista. Sa tingin ko lang. At pag nakalusot na yan sa Kongreso, sa Kamara, dadalhin na yan sa Senado. O yung Senado naman ngayon, sila Senate President Soto, sila Lacson. Ano naman yan? Hindi na yan tulad nung panahon nila Chis Escudero. Trial shall proceed forthwith yan. Trial shall proceed forthwith. Sigurado tayo dyan. Ayan. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.